ulat na aming binantayan ang mga batang kargador sa fish port. Makulong mo sa akin, kahit bigay lang sa akin na 80, kaya sa 30. Tutulungan ko lang magulang ko. Sinawa na ako sa magulang ko eh. 50 kilos ang laman ng bawat banyera. Minsan daw, umaabot ng 50 banyera ang hinihila niya sa isang gabi. At ang mga biktima ng pedophilia. Binabol na. Nawakan niya. Sabi ko po, ayoko. Siya ay isang bastos na binababoy niya pagkatao ng yung anak ko, bakit niya ginagawa niya ng ganyan. Kinakantong po. Pinapasubo ko yung binabol na. Nawakan niya. Sabi ko po, ayoko. Ito ang tinig ng mga munting anghel na may mapapait na karanasan. Sa mura nilang edad, nilapastangan ang kanilang dangal at karapatan. Sa videong ito, mapapansin ang batang animoy sunod-sunuran sa boses habang siya'y hubot-hubad na naliligo. Pero ilang saglit pa, kakaiba na ang mga eksena. Sa video, makikitang pangmumulestyang ginawa umano ng isang dayuhan sa kawawang musmos. Itatago natin siya sa pangalang Catherine, 7 taong gulang. Sa kanyang bubot na katawan, nangyari na ang isang hindi malilimutang karanasan. Niyaya niya ako dun sa tricycle. Sa? Tricycle lang. Oo, sabi niya. Apasya lang. Pero pagdating sa isang tagul lugar, nagsimula nang umano'y pangabuso sa kanya. Pinaliguan niya ako dun sa misming Tapos? karga-karga niya. Na? Karga-karga. Pinagsamantalaan umano siya ng taong inakala niyang tutulong sa kanya. Binabol niya. Nawakan niya. Ipit niya. Alam mo kung ano yung ginawa niya sa'yo? Hindi mo alam. Pero higit na nagmarka sa isipan ni Catherine ang pananakot sa kanya kapag nagsumbong daw siya sa kahit kanino. Sabi niya pag nagsumbong daw ako, papatayin niya ako. Alam mo pa na mali yung ginawa niya sa'yo, masama yung ginawa niya. Opo. Kaya lumipas pa ang ilang buwan bago nalaman ng kanyang mga magulang ang pangmumulestyang ginawa sa kanya. Bigla niya sinabi sa akin na ginagawa daw ng kano niya sa kano. Doon daw sila sa resort, naliguan daw siya. Tapos hinugasan ng niya, ganun. At saka yung ginagawa sa kano, yung kuwan daw. Basta sinabi niya. Pedophilia ang tawag sa sino mang nakatatanda na mahilig makipagtalik sa sino mang menor de edad. Yung kanyang pagkamahilig sa bata, ay sinasabing sakit na. Kasi yung kanilang klase ng pagmamahal, gusto na nila, may sexual silang relasyon doon sa bata na hindi naman pwedeng magkaroon doon dahil bata pang hindi naman pwedeng mag-consent. Ganitong masaklap na sinapit ng 9 na taong gulang na si Liana, hindi rin niya tunay na pangalan. Pero higit ang dagok na tinamo ni Liana. Dahil hindi lang isa, kundi 2 dayuhan ang di umano'y nanamantala sa kanyang kamusmusan 2 taon na nakakaraan. Yung kinakandong po ako. Pinapasubo yung dariri po na ano lang sa akin. Sabi ko po, ayoko. Tapos po, pagkasabi kong ayoko, bigla po ako nilang sinaktan. Saan to nangyayari? Doon po sa kwarto. Kwarto nino? Po. Kapalit ng kaunting halaga, nahikayat umanong bata na sumama sa mga dayuhan. 3 po yata o kaya 4. Tawag po ang Pagkatapos, anong ibibigay niya sa'yo? pera po. Magkano? Mga minsan po 40, 20. Ayon pa sa kwento ni Liana, habang minumulestya siya ng isang dayuhan, ang isa naman ang may hawak ng video camera.
Sabi daw po kami raw po ipapakulong. Wala po, nananahimik lang po ako. Gaya ni Catherine, hindi rin agad nakapagsumbong si Liana dahil sa takot na naramdaman. Bakit hindi mo sinasabi? Babo kasi magsumbong. Ha? Babo kasi magsumbong. Magsumbong. Bakit? Masama ba yung ginagawa nila? Opo. Ayon sa ama ni Liana, nadiskubre lamang masaklap na sinapit ng anak nang indahin nito ang sakit sa maselang bahagi ng katawan. Parang meron siyang iniindang sakit sa kanyang maselang bahagi ng katawan. Kinabukasan, bala ko ipa-check up. Ngayon, nalaman ko doon sa isa kong pamangkin na dalaga na nakapagkwento yung anak ko na may ginagawa palang hindi maganda yung aming kapitbahay na foreigner sa kanya. Sa ipinakitang medico-legal ng ama ni Liana, lumabas na nagkaroon ito ng urinary tract infection o UTI. Halos bagsakan ng langit at lupa si Erwin nang malaman ng ginawang pang-aabuso sa nag-iisang anak. Masakit talaga po dahil wala namang katumbas na presyo yung ginawa nila eh. Siya ay isang bastos na binababoy niya ang pagkatao ng yung anak ko, bakit niya ginagawa niya ng ganyan. Team Kiko. Nahuli ang River Monster. At si Gutsy. It's always great to see, a white shark in the water. Mabangis ang nakaharap sa Africa. Miyerkules sa Born to be Wild. Sa magkaiwalay pero parehong sitwasyon, nagsampa ng kasong statutory rape ang mga magulang ni na Catherine at Liana laban sa mga dayuhang lumapastangan umano sa kanilang mga anak. Kaugnay na rin ito ng paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nakasa dito na sino mang mapatunayang nagkasala ay papatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pero sa kasamang palad, nananatiling malaya ang mga taong gumawa umano ng kahalayan kina Catherine at Liana. Sa kaso ni Catherine, nakabinbin pa rin sa piskalya ang kanyang kaso. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang sospek. Masakit kung kahit siguro sino mang magulang na gusto ko rin na mabigyan rin siya ng yung gusto kong mangyari yung hustisya. Sa kaso naman ni Liana, ibinaba na lamang ng piskal sa kasong sexual assault ang 2 counts ng statutory rape na nauna nilang isinampa dahil umano sa kawalan ng sapat na ebidensya. Dahil dito, nakapagpiyansa ang mga dayuhan. Ang isa raw, nakalis na ng bansa samantalang ang isa, patuloy na namumuhay ng normal sa lugar malapit kina Liana. Ayon sa PREDA Foundation, pangkaraniwan na mga ganitong kinahinatnan na mga kasong sangkot ang mga pedopilya. Dahil na rin daw ito sa kabagalan ng usad ng hustisya. Ang pinakamarami ng kaso ganito ay nag-dismiss at the level of the prosecutor. Dahil sinasabi ang prosecutor, kulang talagang ebidensya. So maybe ang police hindi kaya sila mag-investigate. Mali ang gawin nila na nag-seize, kinuha nila ang evidence illegally kasi hindi marunong sila. Pero sa specific na crime na gusto namin isampa, meron kaming mga listahan dyan. Ano ba yung mga kukunin namin para maipasok namin yung mga elemento ng krimen. At ang mga tao ko dito sa WCPD, trained naman kami dyan. Sa pananaw naman ng Asia Against Child Trafficking o Asia Acts, malaking balakid rin daw ang pananaw ng ilan tungkol sa mga kasong ito. Dahil sa nahihiya yung pamilya, ayaw nilang aminin na ganito yung nangyari sa kanilang bata, yung kanilang mga anak, hindi na lang nila sasabihin o anuhin na lang nila, palalampasin na lang nila.
Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakapagtala lamang sila ng 59 na kaso ng mga batang inabuso ng pedophilia sa loob ng 5 taon. Pero sa tala naman ng PREDA Foundation, umabot na sa 100 kaso ng pedophilia na inilapit sa kanila sa parehong taon. Ang pinakamahirap dito sa sitwasyong ito, paano masupo yung problema, yung pagsusumbong ng mga pedophilia na biktima. Ibig sabihin ko, meron kang makikitang foreigner, Amerikano yan, European, Japanese, Korean, kasi hindi lang puti ang gumagawa nito, okay? Lahat ng klaseng bansa, pati Pilipino, ginagawa din yan. Ang pinakahamon sa amin, sino ang magsasabi? Sinong magsusumbong? Ang pagbabago sa lipunan natin para lalong mas mahusay natin maprotektahan ng mga bata ay talagang dapat manggaling sa lahat ng tao. Kasi mula sa mga magulang, mula dun sa mga pulis na tumatanggap ng report at ng mga nag-iimbestiga, sa mga social worker at pati na rin sa mga teacher na napakahalaga ng papel nila, na maaari silang lapitan ng mga bata. Lahat ito, sabay-sabay natin dapat pakilusin. Sa kabila nito, naninindigan pa rin ang mga magulang ni Catherine at Liana na ipaglaban nila ang karapatan ng kanilang mga anak hanggang sa lumabas ang katotohanan. Noong una, medyo mahirap sa akin na pumutok yung ganung issue. Naiiya na nasasaktan ako. Pero wala akong magawa dahil nandun Wala, kundi ilaban ko na lang ng hanggang sa makakaya ko. Siya ay isang bastos na binababoy niyang pagkatao ng yung anak ko, bakit niya ginagawa niya ng ganyan. Nakakalungkot isipin na sa kanilang bubot na katawan at murang isipan, nadungisan na ang kanilang dangal at ninakaw na ang kanilang kamusmusan. Ang mga sumisigaw na hinaing ni Catherine at Liana para sa katarungan, sapat na dahilan upang mas lalong paigtingin ang pagpapatupad ng batas. Upang sino man ang may sala, managot at mapagbayaran ang kanilang ginawang karahasan. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Okay lang naman sa akin, kahit bigay lang sa akin na 80, kaya sa 50. Tutulungan ko lang magulang ko. Sinawa na ako sa magulang ko Kahit gatom ka, dapat titiisin yan. Ayon sa International Labour Organization o ILO, mahigit 2 milyong menor de edad sa bansa ang napipilitang magbanat ng buto. Ilan sa kanila makikitang nakikipagsabayan sa pagtutulak at pagbubuhat ng mga mabibigat na banyera ng isda. Paano nga ba sila makakaahon sa kalunos-lunos nilang kalagayan? Sa maliit na barong-barong sa Navotas, inabutan naming naghahapunan si Norman, 11 taong gulang. Gabi na pero ngayon pa lang magsisimula ang kanyang araw. Nagkasalubong tayo kanina? Oo, nagtapos. Dito ko rin nakilala si Lola Lorna, ang kumupkup kay Norman mula pa nang siya'y isilang. Sila Norman. Nasaan po si Norman? Ay, okay. Hello po. Isang linggo lang nilabas sa ina yan. Kami na naman. Kayo na po. Narbaho na siya. Bakit po? Narbaho daw siya. Pero umuwi na probinsya nag-asawa. Iniwanan na niya, hindi niya binalikan. Maya-maya pa, tumulak na kami sa destinasyon ni Norman. Ang Navotas Fish Port. Sa murang edad ni Norman, tila ito na ang kinamulatan niyang palaruan. Halos magdamagan ang trabahong ito.
Alas 10 na ng gabi pero hindi pa rin nakakarga yung mga banyera sa mga naghihintay na sasakyan. Makalipas lang ang ilang minuto, nagsimula na siyang magbanat ng buto. Gamit ang manipis na bakal na kung tawagin nila ay gancho, isa-isa niyang hinatak ang mga banyera patungo sa jeep na humahango ng isda. Bakit lagi ka nagpupunta dito? Naisipan ko na lang maghanap ako ng trabaho, yung nakapailangan ko ba. Ayun. Tapos sabi ni Mama, huwag ka muna maghanap ng trabaho, bata pa. Sabi ko, kailangan natin tumako para pambili natin gas. Sa unang tingin pa lang, bakas na ang hirap sa mukha ni Norman. Kilos ang laman ng bawat banyera. Natanong natin si Norman kanina, ang sabi niya, minsan daw umaabot ng 50 banyera ang hinihila niya sa isang gabi. 50 kilo na katumbas ng isang kabang bigas ang kailangang hilahin ni Norman kada gabi. Ang bigat nito halos doble pa ng kanyang timbang. Ano pakiramdam mo pagka nagbubuhat ka ng mga banyera? Mapapagod ka rin pero mas mapapawisan ka rin, pawisan. Tapos nung pawis, tapos saglitan, pahinga ka muna. Pag wala pa sila nakakuha ng kamo mo, pahinga ka muna 2 minuto. May mga masakit na ba sa katawan mo dahil sa pagbubuhat mo ng mga banyera? Minsan, pag umuulan sa tuhod. Anong nararamdaman mo pag umuulan? Tapos may halo pang lamig. Parang ka ba? Parang naaning dito matuhod mo. Kumigirot? Sa isang lugar kung saan mga nasa hustong gulang ang dapat nagtatrabaho ng mga gawaing gaya nito, malungkot na nakikipagsabayan sa kanila ang mga gaya ni Norman. Ayon sa pinakahuling tala ng International Labor Organization o ILO, umabot sa 2.4 million ang bilang ng mga batang napipilitang magbanat ng buto sa Pilipinas. Tingin namin dumadami yung bilang ng child laborers dahil nga ang mga magulang nila ay wala ring marangal na pamumuhay. Mapipilitan silang ipasali yung ang kanilang mga anak sa economic activities para tumaas yung kita kahit papano. Sa isa pang bahagi ng Navotas Fish Port, nakilala namin si Michael, 15 taong gulang. Tulad ni Norman, hihila rin ng banyera si Michael. 8 taong gulang pa lang daw siya nang magsimulang magtrabaho para makatulong sa kanyang magulang at 6 na mga kapatid. Mahirap po kasi sa sobrang bigat ng iniilangan ko kasi po lubak-lubak po yung iniilangan ko po. Nagkakaroon po ng pilay. Mula pa sa isang relocation site sa Montalban, Rizal si Michael. Na-demolish kasi ang kanilang tirahan sa Tondo, Maynila noong nakaraang taon. Wala pong kabuhayan doon dahil hindi rin po ako makakapagtrabaho doon. Kasi ang trabaho lang kasi doon, construction workers lang po eh. Dahil kapwa may matinding pangangailangan para makatulong sa pamilya, tuloy ang paghahatak ng banyera ng 2 menor de edad habang lumalalim ang gabi. Umuwi ka na. Magkano? Bayad. 100. Ilang banyera yun? Anong gagawin mo sa pera ngayon? Dito ka muna. Lahat? Wala kang ititira para sa'yo? Wala. Paano yung pagkain mo ngayong gabi? Bahala na sila, Mama. Maswerte pa raw si Norman sa gabing ito dahil kadalasan, kalahati lang nito ang kinikita niya. Okay lang naman sa akin kahit bigay lang sa akin 80, kaya sa 50. Tutulungan ko lang magulang ko. Sinawa na ako sa magulang ko eh. Titiisin muna kung kahit gutom ka, dapat titiisin yan. Habang si Michael, tuloy naman ang kayod para makarami ng kita. Naghahanap po ako ng nagpapabuhat pero pag wala po, umuwi na lang po ako dahil wala po talaga eh.
Noong gabing yon, kumita si Michael ng 400 piso matapos ang 9 na oras na pagbabanat ng buto. Kinabukasan, inabutan naming mahimbing pa ang tulog ni Norman. Habang si Lola Lorna, agad ipinambili ng bigas ang kinita ng apo kagabi. Ito raw ang pagsasaluhan nila sa tanghaling ito. Ramdam ko na yun. Kahit bata ako. Alam ko naman yung kahit pahirap kami. Kahit ulam pa namin asin, tinatsaga na lang namin. O kaya tuyo, kaya suka. Ayun lang kinakain lang namin. Malaking bagay po ba yun? Makatulong naman. Paano? Kasi pag hindi ko yan, pag sabi ko punta ng sport, hindi ko yan siya papuntahin. Mawala lang yan dito, aalis yan. Kasi anak buhay lang siya. Ano po bang pangarap niyo po sana para kay Norman? Katapusan at mag-aaral ng mga anak sa Grade 5 na sana si Norman sa taong ito pero dahil sa kapos sa panggastos, hanggang grade 2 lang ang natapos ng bata. Bakit gusto mo mag-aral pa sana? Para tulungan ako mama ko. Gusto man niyang makatapos sa pag-aaral, tila malabo pa ito ngayong bawat baryang kinikita ni Norman ang siyang nagpapakain sa kanyang pamilya. Tinitiis ko kahit masakit yung tuhod ko. Tiisin ko lang kahit di na ako dalhin sa doktor. Pero di naman sila nagbabudget sa akin eh. Iskarte ko na yun eh. Bukod sa epekto sa edukasyon ng mga bata, malaking panganib din daw ang maaaring idulot ng pagbubuhat ng mabibigat na banyera para sa kanilang kalusugan. Hindi ka naman maputula. Hinga malalim na. Pwede maging mahina ang kanilang immune system at pwedeng lagi sila magkaroon ng respiratory infection or ubo. Tapos in the long run, yung mga joints at saka mga muscle nila, pwede talaga magkaroon ng pain. Bagamat malinaw na paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act, na isasabak pa rin sa trabaho ang ilang paslit dahil na rin sa kawalan ng hanap buhay ng maraming mga magulang. Pero giit ng ILO, hindi pa rin dapat isangkalan ang mga bata sa pagbabanat ng buto. Posibleng kahirapan, kawalan ng pamumuhay na maayos, pero hindi yun excuse. Kasi when you bring a child into this world, responsibilidad mo na maayos yung kanyang paglaki at you make sure na yung kinabukasan niya assured din. Ang aming sinasabi sa Pantawid Pamilya, ito yung mga batang nais naming tulungan, bibigyan ang magulang ng 300 pesos kada buwan, papasukin lang nila yung bata 85% of the time. Hanggang 3 bata sa bawat pamilya. Yun yung isang malawakang programa para masugpo ang child labor. Sa kanilang murang katawan, sila na ang pumasan sa napakabigat na responsibilidad. Sa kanilang murang edad, nalugmok na sila sa kalunos-lunos na kalagayan. Hanggat patuloy silang hinahatak ng lipunang tila nakalimot na sa kanilang karapatan. Hindi kailanman sila maiaangat, bagkus patuloy silang magiging biktima ng kahirapan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sabi ko po, ayoko. Sinawa na ako sa magulang ko eh.